kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang tinapay na sardinas, ang lihim sa pagkontrol nga asukal. Alam ba ninyo na ang isang simpleng latang sardinas, kung pipiliin ng tama, ay mas makakulong sa inyong sugar level kaysa sa maraming pagbabago sa diet na sinubukan ninyo sa loob ng maraming taon? Alam kong mukhang OA. Alam kong iniisip ninyo siguro, isa na namang video na magsasabi sa akin na kainin ito o iyon, pero ngayon, hinihiling ko na manatili kayo sa akin ngang ilang minuto lang dahil ang sasabihin ko sa inyo ay hindi ninyo mahahanap na ganito ang paliwanag sa ibang lugar. Ako si Dr. Renato Bagani. Ako ay isang espesyalista sa pagkontrol ng glucose at aktibong pagtanda at mahigit 35 taon na akong nagpapatingin ngang mapasyente sa Pilipinas. Nga taong tulad ninyo, nga taong mahigit 50, 60, 70 taong gulang na gustong patuloy na mabuhay ng maayos, may enerhiya, nang hindi kinukuhang diabetes ang pinakagusto nilang gawin. At magiging tapat ako sa inyo, mula sa simula, hindi ko rin naintindihan ang tunay na kapangyarihan ngang sardinas hanggang sa ilang taon na ang nakalipas. Kinakain nga aking mapasyente ang ito, sinusunod ang kanilang madiet, umiinom nga kanilang magamot, at gayunpaman, marami pa rin ang mataas ang sugar. May isang bagay na hindi tugma. Nakikita ko ang pagsisikap ng mga taong iyon at hindi ko maintindihan kung bakit hindi dumarating ang mga resulta hanggang sa nagsimula akong magtanong sa kanilang isang tanong na wala pang nakapagtanong sa kanila dati. Paano ninyo eksaktong pinipili at kinakain ang sardinas? Binuksan ng mga sagot ang aking mga mata. Karamihan ay gumagawa ang isa hanggang 3 napakapartikular na pagkakamali. Mga pagkakamali na mukhang walang kabuluhan, ngunit ganap na nagpapawalang bisa sa mga benepisyo ang napakahalagang pagkain na ito. At sa sandaling naitama namin ang mga pagkakamaling iyon, ang mga resulta ay nakakagulat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano eksaktong ang mga pagkakamaling iyon, paano iwasan ang mga ito, at kung ano ang tamang paraan upang pumili, maghanda, at kumain ng sardinas upang ang inyong katawan ay makakuhang lahat ng maibibigay ng pagkain na ito. Pag-usapan natin ang pinakaangkop na oras ng araw, kung ano ang ipapares sa mga ito upang maparami ang kanilang epekto, at sasagutin ko ang mga tanong na madalas itanong ng aking mga pasyente tungkol sa kolesterol, uric acid, thyroid, at kung ano ang gagawin kung hindi ninyo gusto ang matapang na lasa. Ang video na ito ay ginawa para sa inyo, para sa taong alam na kailangan ninyong pangalagaan ang inyong sarili, na sumusubok na, ngunit pakiramdam na may kulang pa upang ang lahat ay magsimulang gumana ng toto. Manatili hanggang sa huli dahil bawat bahagi ay may mahalagang impormasyon, at ang mapiraso ay konektado sa isa't isa. At bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, gawin ito ngayon at i-activate ang bell. Nagpo-post kami ng mga video bawat linggo na may practical at walang komplikasyong impormasyon upang mapangalagaan ninyo ang inyong kalusugan sa bahay nang hindi gumagastos ngang malaki at nang hindi nalulula. Ang channel na ito ay partikular na ginawa para sa mga taong mahigit 50 taong gulang sa Pilipinas na gustong intindihin ang kanilang katawan at gumawang matalinong desisyon tungkol sa kanilang kalusugan. Huwag ninyong palampasin. Ngayon, simulan na natin. Hayaan ninyong magsimula. Ako sa isang bagay na kakaunting doktor lamang ang direktang nagsasabi sa kanilang mga pasyente. Hindi biglang lumilitaw ang type 2 diabetes. Hindi ito tulad ng isang aksidente na biglang nangyari. Ito ay mas tulad ng isang tumutulong bubong sa inyong bahay. Sa simula, hindi ninyo napapansin. Siguro may maliit na mansa sa kisame, ngunit hindi ninyo ito pinapansin dahil hindi ito mukhang seryoso. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang butas na iyon.
sinisira ang istruktura, at kapag sa wakas ay inasikaso ninyo ito, ang pinsala ay mas malaki kaysa kung inasikaso ninyo ito ng mas maaga. Iyan eksakto ang ginagawa ng type 2 diabetes sa katawan ng isang matandang tao. Ang maunang sintomas ay napakabanayad na halos walang sinuman ang nag-uugnay sa kanila sa sugar. Mas nauhaw kayo kaysa sa normal, ngunit iniisip ninyo na init lang iyon o hindi kayo umiinom ng sapat na tubig. Mas mabilis kayong napapagod kaysa sa dati, ngunit iniugnay ninyo ito sa edad. Ang maliliit na sugat ay mas matagal gumaling, ngunit hindi ninyo ito pinapansin. Nagiging malabo ang paningin kung minsan, ngunit iniisip ninyo na kailangan ninyong palitan ang inyong salamin. At sa panahong ito, patuloy na tahimik na namumuo ang sugar sa dugo araw-araw, sinisira ang daluyang ng dugo, bato, nerbiyo, at puso. Ang manumero ay talagang nakakabahala. Ipinapakita ng mga pag-aral mula sa mga institusyon ng endocrinology sa Timog Silangang Asya na higit sa 30% ng mataong mahigit 60 taong gulang ay mayroon ng mga senyales ng prediabetes o type 2 diabetes, madalas nang hindi nila alam. At mula sa edad na 80, ang bilang na iyon ay umaabot sa 1 sa bawat 2 tao. Hindi ito maliit na problema. Ito ay isang tahimik na epidemya na nakakapekto sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ngayon, ang pinakakinababahala ko bilang isang doktor ay hindi ang mga numero mismo. Ang pinakakinababahala ko ay ang pagkabigo na nakikita ko sa aking mga pasyente. Mataong dumarating sa aking klinika na ginagawa ang lahat ng dapat nilang gawin. Kumakain silang mababa sa carbohydrates, iniwasan ang sugar, umiinom ng kanilang magamot sa tamang oras, naglalakad tuwing umaga, kinokontrol ang kanilang mabahagi, at gayunpaman, patuloy na tumataas ang sugar. Gayunpaman, patuloy silang nakakaramdam pagod. Gayunpaman, hindi bumubuti ang kanilang pagsusuri tulad ng gusto nila. Nagdudulot ito ng napakadelikadong kawalan ng pag-asa. Nagsisimulang isipin ng tao na wala nang magagawa, na bahagi lang ito ng pagtanda na hindi na tumutugon ang katawan. At iyan ay sinasabi ko sa inyo ng buong linaw, hindi iyan totoo. Naranasan ko iyan sa sarili kong klinika sa loob ng maraming taon. Mayroon akong pasyente na sumusunod sa kanilang diet ng napakabuti, na sumusubaybay sa kanilang glucose ng may disiplina, na regular na nag-ehersisyo, at gayunpaman, hindi tumutugon ang mga antas tulad na inaasahan namin. At tinatanong ko sa sarili ko, ano ang nawawala sa atin? Anong piraso ang nawawala sa palaisipang ito? Ang sagot ay matagal bago dumating, ngunit nang dumating ito, binago nito ng husto ang aking paraan ng pagtatrabaho sa mga pasyenteng ito at may kinalaman ito sa paraan ng pagkain natin ng ilang partikular na pagkain, lalo na ang isang pagkaing dagat na halos lahat tayo ay mayroon sa bahay at halos lahat tayo ay maling ginagamit. Dahil ang type 2 diabetes ay hindi lang tungkol sa dami ng sugar na kinakain ninyo, ito ay isang sakit na nagpapalap. Ito ay isang kondisyon kung saan nawawalan ng sensitivity ang katawan sa insulin, ang hormone na responsable sa pagdadala ng sugar mula sa dugo patungo sa muscle upang gawing enerhiya. Kapag bumaba ang sensitivity na iyon, ang sugar ay mananatili sa dugo sa halip na pumasok sa mga cell at iyan ang nagiging sanhing pinsala. Kaya, ang tamang tanong ay hindi lang ano ang dapat kong itigil sa pagkain, ang tamang tanong din ay ano ang dapat kong kainin at paano upang muling makuha ng aking katawan ang sensitivity na kailangan nito upang gumana ng maayos. At narito ang isa pang bagay na gusto kong intindihin ninyo. Ang problema ng uncontrolled sugar ay hindi lamang isang problema ng numero sa isang pagsusuri sa laboratorio. Ito ay isang problema na nakakapekto sa totoong buhay araw-araw. Kapag ang sugar ay mataas ng chronically, ang tao ay nakakaramdam ng pagod ng walang dahilan.
Bumangon sila ng walang enerhiya, kahit na mahusay silang natulog, nahihirapan silang mag-concentrate. Nagbabago ang mood, sumasakit ang katawan, at nakakaapekto iyan sa relasyon sa pamilya, sa kagustuhang lumabas, sa kagustuhang gumawa ng mga bagay. Hindi lang sinisirang diabetes ang mga organo. Sinisira nito ang kalidad ng buhay, ang kagalakang pamumuhay, at iyan ang hindi masusukat ng anumang pagsusuri sa laboratorio, ngunit nakikita ko sa mukhang aking mga pasyente bawat linggo. At diyan pumapasok ang sardinas, hindi bilang isang mahiwagang lunas, dahil sa medisina, walang mahiwagang lunas, kundi bilang isang makapangyarihang kasangkapan na suportadong seryosong pananaliksik na, kapag ginamit ng tama, ay maaring gumawang tunay na pagkakaiba sa buhay ng isang taong may diabetes o prediabetes. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito, hindi upang takutin kayo, kundi upang maintindihan ninyo ang konteksto, upang kapag ipinaliwanag ko sa inyo ang mapagkakamali at ang mga solusyon, ay malinaw sa inyo kung bakit mahalaga ang bawat detalye, dahil sa pagkontrol na sugar, ang mga detalye ay ang lahat. Okay, ngayon pag-usapan natin ang agham, ngunit ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan, nang walang komplikadong termino, dahil ang gusto ko ay malinaw ito sa inyo at magamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang sardinas ay isa sa mga pagkaing iyon na tila idinisenyong kalikasan partikular upang protektahan ang katawan mula sa pamamaga at glycemic imbalance. At hindi lang ako ang nagsasabi niyan, mayroong madekadangang pananaliksik na sumusuporta dito. Ang una at pinakamahalagang sangkap ay ang omega-3 fatty acids, partikular ang makilala bilang EPA at DHA. Ang dalawang uringang taba na ito ay may pambihirang kakayahang bawasan ang talamak na pamamaga sa katawan. At narito ang koneksyon na hindi alam ng maraming tao. Ang talamak na pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhing insulin resistance. Kapag ang katawan ay nasa isang patuloy na nagpapaalab na estado, ang mga tsel ay nagiging mas sensitibo sa insulin at ang asukal ay hindi makapasok kung saan ito dapat pumunta. Ang omega-3 mula sa sardinas ay direktang kumikilos sa pamamaga na iyon na tumutulong sa mga tsel na muling tumugon ng tama sa insulin. Ang makapananaliksik na isinagawa sa makilalang medikal na universidad ay nagpakita na ang pagkonsumo ng sardinas sa tamang paraan ay maaring magpataas ang sensitivity ng insulin hanggang sa 42% sa matatandang may prediabetes o type 2 diabetes. Napakalaking numero ito. Para ilagay sa perspektibo, ang ilang gamot para sa diabetes ay gumagawang pagpapabuti sa pagitan ng 15 at 20% sa indikator na ito, at dito ay pinag-uusapan natin ang isang pagkain. Ang pangalawang mahalagang sangkap ay ang mataas na kalidad ng protina. Ang sardinas ay may napakakumpletong protina na dahan-dahang hinuhukay ang katawan. Nangangahulugan ito na kapag kumain kayo ng sardinas, mas mabagal ang proseso ng pagtunaw at iniwasan nito ang mabilis na pagtaas ng glucose na nangyayari kapag kumain kayo ng isang bagay na mabilis na hinuhukay ng katawan, tulad ng puting tinapay o nilutong kanin. Ang pangatlong sangkap ay isa na halos walang sinuman ang bumabanggit at isa sa mga pinakakinagigiliwan kong ibahagi, ang mga buto. Ang mga delatang sardinas ay may mga buto na napakalambot na kinakain ng buo, at ang mga buto na iyon ay isang pambihirang mapakukunan ng calcium, magnesium, at phosphorus sa mga anyo na madaling sinisipsip ng katawan. Ang magnesium, lalo na, ay mahalaga para sa metabolismong glucose. Higit sa 50% ng mga matatandang Pilipino ay may mababang antas ng magnesium nang hindi nila alam, at ito ay direktang nag-aambag sa pagkawalang kontrol ng asukal. Ang pagkain ng sardinas kasama ang buto ay isang simple at matipid na paraan upang itama ang kakulangan na iyon.
Ang ikaapat na sangkap ay ang natural na bitamina D. Ang sardinas ay isa sa ilang mapakukunan ng pagkain na may makabuluhang dami ng bitamina D. At ang bitamina na ito ay may direktang kaugnayan sa sensitivity ng insulin. Napakmasdan na ang mga taong may sapat na antas ngang bitamina D ay may posibilidad na magkaroon ngang mas mahusay na kontrol sa glucose kaysa sa mga may kakulangan, isang napakakaraniwang sitwasyon sa mga matatanda na hindi masyadong nalalantad sa araw. Sa wakas, ang sardinas ay naglalaman ng coenzyme Q10, isang mahalagang nutrient para sa mga sel upang makagawa ng enerhiya ng mahusay. Mahalaga ito dahil sa diabetes, ang mga sel ay hindi lamang nahihirapan sa pagtanggap ng glucose, kundi pati na rin sa pagbabago nito sa magagamit na enerhiya. Sinusuportahan ng coenzyme Q10 ang prosesong iyon. Ngayon, ang lahat ng ito ay maganda ang tunog at totoo naman, ngunit may problema. Ang lahat ng potensyal na ito ay nasasayang kapag ang sardinas ay maling pinipili o kinakain ng hindi tama. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang high-performance na kotse, ngunit nilalagyan ito ng mababang kalidad na gasolina. Ang makina ay hindi may bibigay ang lahat ng mayroon ito. At ang nakakabigo ay ang karamihan sa mga taong nagsasama ng sardinas sa kanilang dieta ay gumagawang hindi bababa sa isa sa mga pagkakamaling ito nang hindi nila alam, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila nakikita ang mga resulta na inaasahan nila. Sa makatuwa, ang susunod na paksa ay ang pinakamahalaga sa buong video. Pag-usapan natin ang 4 na pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawang mga tao kapag bumibili at kumakain ng sardinas. Mga pagkakamali na hindi sinasadyang humaharang sa lahat ng mga benepisyong ipinaliwanag ko sa inyo. Pagkakamali bilang 1, pagbili ng sardinas sa refined vegetable oil o may processed sauces. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali at, sa totoo lang, ang pinakamapaminsala. Karamihan sa mga lata na sardinas na nakikita natin sa mga supermarket sa Pilipinas ay nasa isa sa dalawang presentasyon na ito, sa sunflower oil, soybean oil, o sa commercial tomato sauce. At ang dalawang opsyon na ito, sa kasamaang palad, ay maaring gumawang mas maraming pinsala kaysa sa mabuti pagdating sa sugar sa dugo. Magsimula tayo sa langis. Ang refined vegetable oils tulad ng sunflower o soybean ay may napakataas na proporsyon ng omega-6, isang uri ng taba na sa sobrang dami ay nagpapalab sa katawan. Pinag-usapan na natin na ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapalala ng insulin resistance. Kaya, kapag bumili kayong sardinas sa sunflower oil, iniisip na gumagawa kayong mabuti para sa inyong kalusugan. Sabay-sabay kayong nagpapakilalang langis na gumagana sa kabaliktaran ng omega-3 na natural na taglay ng sardinas. Bukod pa rito, ang malangis na ito ay pinoproseso sa napakataas na temperatura sa panahon ng paggawa ng mga lata na nag-oxidize sa mga ito. Ang oxidized na taba ay hindi lamang nawawalan ng nutritional properties nito, kundi kumikilos din bilang isang iritan sa katawan na lumilihang mas maraming pamamaga. Ibig sabihin, ang dapat sanang maging kaalyado ay nagiging problema. Ngayon ang commercial tomato sauces ay tila isang mas magaan at natural na opsyon, ang ngunit mayroon silang isang lihim na ibubunyag ko sa inyo. Puno sila ang added sugar. Basahin ang label ng anumang lata ang sardinas sa tomato sauce mula sa supermarket at hanapin ang linya para sa sugars. Makakahanap kayo ng 8 hanggang 10 gramo ng sugar per tiyan, na katumbas ng 2 kutsarita ng purong sugar. At diretso iyan sa inyong dugo. Sa susunod na nasa harap kayong istante ng supermarket, baliktarin ang lata at hanapin ang mga salitang corn syrup, sugar, fructose o glucose sa listahan ng mga sangkap. Kung makita ninyo ang mga ito, iwanan ang lata na iyon sa istante. Ang solusyon ay simple.
Pumili ngang sardinas sa extra virgin olive oil o natural na sa Pilipinas ay nangangahulugang sa tubig na may asin. Iyan ang inyong dalawang tamang opsyon. Pagkakamali bilang dalawa, pagtatapon nga tinik. Naintindihan ko ng lubos kung bakit ginagawa itong maraming tao. Ang teksturang mga buto ay maring mukhang kakaiba sa simula at may mga taong may ideya na maring mapangganib ang mga ito. Ngunit ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang pagtatapon ng mga tinik ng delatang sardinas ay isa sa mga pinakamahal na pagkakamali na maaring gawin para sa inyong kalusugan. Ang delatang sardinas ay pinoproseso gamit ang pressure at init, naganap na nagpapalambot sa mga buto hanggang sa punto na natutunaw ang maito sa bibig ng walang anumang pagsisikap. Hindi sila nagdudulot ng anumang panganib, ganap silang nakakain at lubos na ligtas, at sila rin ay isang gintong minangang nutrisyon. Ang maliliit na buto na iyon ay naglalaman ng calcium, magnesium at phosphorus sa mga anyo na mas madaling sinisipsip ng katawan kaysa sa mga suplemento sa botika. Mahalaga ang calcium para sa function ng nerve at kalamnan. Sinusuportahan ng phosphorus ang cellular metabolism at ang magnesium, tulad ng ipinaliwanag ko na sa inyo, ay direktang mahalaga para sa mga enzyme na responsable sa pagproseso ng glucose upang magawa ang kanilang trabaho. Kapag tinapon ninyo ang mga tinik, itinapon ninyo mismo ang mga mineral na pinakamahalaga upang madagdagan ang mga benepisyo ng omega-3. Ito ay tulad ng pagbili ng prutas at pagtatapon ng pulp. Kainin ninyo ang maito, ihalo sa natitirang sardinas, magpapasalamat ang inyong katawan. Pagkakamali numero 3, hindi pagpapahangin sa sardinas bago kainin. Ito ang pinakamadaling itama at pinakakaunting tao ang nakakaalam. Kapag nagbukas kayong latang sardinas, ang una ninyong dapat gawin bago kainin ay patuluin itong mabuti at hayaang umalsa sa isang plato sa loob ng 2 o 3 minuto sa hangin. Bakit? Dahil ang delatang sardinas ay nakaimbak sa isang hermetic na kapaligiran sa loob ng ilang buwan kung minsan ay taon. Sa panahong iyon, ang langis o likido kung saan sila nakapreserve ay sumisipsip ngang bahagi ngang metalikong lasang lata at nakakakonsentra din ngang ilang compound na natural na nabubuo sa proseso ngang pagdelata. Ang pagpapahangin sa sardinas ng ilang minuto bago kainin ay nagpapahintulot na mawala ang bahagi ng mga compound na iyon, pinapabuti ang lasa at binibigyan din kayong na pagkakataong ganap na patuluin ang labis na langis o asin na sa mataas na dami ay hindi angkop para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo, isang napakakaraniwang sitwasyon sa mga may diabetes din. Isang varian ng hakbang na ito ay ang dahan-dahang banlawan ito sa ilalim ng malamig na tubig sa loob ng 30 segundo. Makabuluhang binabawasan nito ang labis na sodium nang hindi nakakaapekto sa nutritional value ng sardinas. Pagkatapos ay hayaan itong matuyo at handa na. Pagkakamali numero 4, pagkain ng mga ito nang hindi iniisip ang kombinasyon. Ang pagkakamali na ito ay ang pinakasutel, ngunit isa rin sa pinakamahalaga. Ang sardinas ay may pambihirang katangian, ngunit ang mga katangiang iyon ay pinapalakas o pinapawalang bisa depende sa kung ano ang ipapares ninyo sa maito. Maraming tao ang kumakain ng sardinas na may puting tinapay, puting kanin, harina na tortilla o crackers. Ang makombinasyong iyon ay lumilikha ng isang kakaibang epekto. Ang mga refined carbohydrates ng mangga, kasamang ito ay mabilis na nagpapataas ng sugar, at bagaman ang sardinas ay tumutulong upang bahagyang mapigilan ang pagtaas na iyon, hindi nila ganap na mabayaran ang pinsalang dulot na mataas na glycemic base. Ang resulta ay kumakain ang taong sardinas, ngunit ang kanilang sugar ay tumataas pa rin pagkatapos ng pagkain at dumating sa maling konklusyon na ang sardinas ay hindi gumagana sa kanila. Hindi gumagana ang sardinas, kundi ang natitirang pagkain ang sumasabotahe sa kanila. Ganito rin ang nangyayari sa mga inumin.
Maraming tao ang kumakain ng kanilang sardinas na may basongang orange juice o mango juice. Iniisip na ito ay isang malusog na opsyon. At ang prutas mismo ay hindi masama, ngunit ang juice, sa pakawalang fiber sa panahon ng proseso ng pagkuha, ay mabilis na umaabot sa dugo at lumilihang ang isang glucose spike na nagpapawalang bisa sa malaking bahagi ng benepisyo na maaring ibigay ng sardinas. Samahan ang inyong pagkain ng simpleng tubig, lemon water na walang sugar, o hibiscus water na walang sugar. Iyan ang ideal na inumin. Sa susunod na bahagi ng video, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano eksakto ang dapat ninyong ipares sa sardinas upang ang epekto ay maksimum. Sa ngayon, ang gusto kong makuha ninyo mula sa seksyong ito ay ito, kung ginagawa ninyo ang alinman sa apat na pagkakamaling ito, na ang pagbili sa refined vegetable oil o sa matamis na sauce, pagtatapon ng mga buto, hindi pagpapahangin sa maito bago kumain, at pagpapares sa mga refined carbohydrate. Kung gayon, hindi mahalaga kung gaano kadalas kayo kumain ng sardinas, hindi darating ang mabenepisyo tulad ng dapat. Ang magandang balita ay ang lahat ng mga pagkakamaling ito ay napakadaling itama simula ngayon. Narating natin ang bahagi na pinakamakinabang sa inyo sa pang-araw-araw. Dito ko ipapaliwanag ng eksakto kung anong uri ng sardinas ang pipiliin, kung kailan ang pinakamagandang oras upang kainin ang nga ito, kung ano ang dapat ninyong ipares sa mga ito, at ang ideal na frequency upang ang inyong katawan ay magsimulang makakita ng mga pagbabago. Unang punto, anong uri ng sardinas ang pipiliin? Napag-usapan na natin ang mapagkakamali sa pagpili, kaya ngayon ay pupunta tayo sa konkreto at positibo. Ang dalawang pinakamahusay na opsyon ay ang sardinas sa extra virgin olive oil at natural na sardinas, na kung tawagin sa Pilipinas ay ang mana sa tubig na may asin. Ang sardinas sa extra virgin olive oil ay ang premium na opsyon. Ang kalidad ng olive oil ay naglalaman ng oleic acid at sariling antioxidants na perpektong bumubuo sa omega-3 ng sardinas. Kapag bumili kayo nga nitong uri, tiyakin na ang label ay nagsasabi ng extra virgin olive oil at hindi lang simpleng olive oil, dahil malaki ang pagkakaiba sa kalidad. Gumagamit ang ilang brand ng refined olive oil o isang pinahalong may mas kaunting benepisyo kaysa sa extra virgin. Ang natural na sardinas ay isang mahusay na alternatibo kapag gusto ninyong bawasan ang pagkonsumo ng taba o kapag ang langis ay tila mabigat sa inyong tiyan. Mayroon silang halos parehong nutritional profile gaya ng sardinas sa olive oil, na may kalamangan na medyo mas magaan. Siguraduhin lamang na ang sodium ay hindi masyadong mataas. Mahanap ng lata na may mas mababa sa 400 mg sodium per serving o banlawan ang mga ito sa ilalim ng malamig na tubig bago kainin. Tulad ng ipinaliwanag ko na, isang praktikal na mungkahi para sa inyong nga pamimili sa Pilipinas, makakahanap kayo ng magandang opsyon ng sardinas sa olive oil o natural sa mga tindahan tulad ng SM Pure Gold o sa matindahan ng natural na produkto. Hindi kailangang ang pinakamahal na brand. Ang mahalaga ay suriin ang listahan ng mga sangkap at tiyakin na walang added sugar, sunflower oil, o soybean, o commercial sauces. Pangalawang punto, kailan ang pinakamagandang oras upang kainin ang maito? Ang oras ng araw kung kailan kayo kumakain ng sardinas ay hindi maliit na detalye. Hindi pareho ang pagana ng inyong katawan sa lahat ng oras ng araw, at gayon din ang sensitivity ng insulin. Sa umaga at tanghali, mas malaki ang kakayahan ng katawan na iproseso ang mga nutrients at tumugon ng tama sa insulin. Sa kabilang banda, sa gabi, natural na bumababa ang sensitivity na iyon at bumabagal ang metabolismo. Kaya ang rekomendasyon ko ay kumain kayong sardinas sa tanghalian, na sa Pilipinas ay karaniwang nangyayari sa pagitan ng 12 ng tanghali at 2 ng hapon. Iyan ang ginintuang oras. Aktibo ang katawan, mahusay ang pagana ng metabolismo, at mas mahusay na magagawang insulin ang trabaho nito.
Kung hindi pinahihintulutan ngang inyong routine na kumain ngang sardinas sa tanghali, ang almusal ay magandang opsyon din. Ang inire-rekomenda kong iwasan hanggat maari ay ang pagkain ngang ito ng masyadong gabi, lalo na pagkatapos ngang 8. Dahil sa oras na iyon ay hindi ito gaanong mapakinabangan ng katawan at maaring magkaroon ng mas maraming kakulangan sa ginhawa sa pagtunaw. Isa pang praktikal na payo, 15 minuto bago kayo kumain ng sardinas, uminom ng isang malaking basong ng tubig. Ang maliit na pagkilos na ito ay tumutulong sa paghahanda ng digestive system, nagtatakayot ng produksyon ng bile sa atay, na kailangan para sa tamang pagproseso at pagsipsip ng taba at nakaambak din sa unti-unting pagtaas na glucose pagkatapos kumain. Pangatlong punto, kung paano ito ipapares para maparami ang epekto. Ito, kasama ang tamang pagpili ng uri ng sardinas, ang pinakadeterminatibong salik upang mahusay na tumugon ang inyong sugar. Bibigyan ko kayo ngang listahan ng mga ideal na pares at pagkatapos ay maikli kong ipapaliwanag kung bakit epektibo ang bawat isa. Ang maberdeng gulay ang inyong pinakamahusay na kaalyado. Ang spinach, romaine lettuce, arugula, cucumber, zucchini, chayote, nopal, cactus pad, at green beans ay mahuhusay na opsyon. Lahat ay may mataas na nilalaman ng fiber na kumikilos bilang isang espongha sa bituka, sumisipsip ng bahagi ng sugar mula sa pagkain at pinapabagal ang pagpasok nito sa dugo. Bukod pa rito, mayaman sila sa magnesium at antioxidants na gumagana ng makasama sa omega-3 ng sardinas. Ang avocado ay isa pang pambihirang kaalyado. Mayroon itong malusog na monounsaturated fats na nagpapabuti sa tugon ng insulin at mayroon itong potassium na tumutulong upang mapanatili ang balanse ng presyon ng dugo. Sa Pilipinas, mapalad tayo na ang avocado ay madaling makuha at masarap, kaya walang dahilan upang hindi ito isama. Ang red onion at apple cider vinegar ay dalawang sangkap na hindi isinasaalang-alang ng maraming tao, ngunit mayroon itong napatunayang epekto sa glycemic index ng pagkain. Ang apple cider vinegar lalo na, kahit sa maliit na dami tulad ng isang kutsara sa salad, ay nakpakita sa iba't ibang pag-aral na nakbabawas ng sugar spike pagkatapos kumain. At ang red onion ay naglalaman ng quercetin, isang anti-inflammatory compound na napakagandang bumubuo sa mga epekto ng omega-3. Kung kailangan ninyong magsama ng ilang carbohydrates sa inyong pagkain, ang pinakamahusay na opsyon ay ang kamote, quinoa, brown rice, o isang nixtamales de corn tortilla. Ang mga carbohydrates na ito ay mas mabagal na hinuhukay kaysa sa kanilang refined na bersyon at hindi lumilikha ng parehong glucose spike. Ang inire-rekomendang serving ay maliit. Kalahating tasang brown rice o isang medium tortilla ay sapat na. Ngayon, pantay na mahalaga ang malaman kung ano ang hindi dapat ipares sa sardinas kung ang layunin ninyo ay kontrolin ang sugar. Iwasan ang puting tinapay, crackers, puting kanin, fruit juices, soft drinks, at anumang inumin o pagkain na may added sugar. Ang mga fast-absorbing carbohydrates na ito ay lumilikha ng glucose spikes na hindi ganap na mabayaran ng sardinas, gaano man kaganda ang mga ito. Isang kombinasyon na napakagandang gumagana at madaling ihanda sa bahay ay ang sumusunod. Buksan ang sardinas sa olive oil, patuluin ito at hayaang umalsa ng ilang minuto. Ilagay ang mga ito sa isang kamangang hilaw o bahagyang ginisa na spinach, magdakdak no kalahating avocado na hiniwa, kaunting tinatat na red onion, hiniwang cucumber, at isang drizzle nga apple cider vinegar na may lemon. Kung gusto ninyo ngang mas masustansiya, samahan ngang kalahating tasa ngang pinakuluang beans. Ang ulam na ito ay kumpleto, masarap, at partikular na idinisenyo upang panatilihing stable ang inyong sugar sa loob ng ilang oras. Pangapat na punto, kung paano ito ihanda ng tama. Napag-usapan na natin ang pagpapatulo, pagpapahangin, at opsyonal na pagbanlaw.
gusto kong magdagdag ng ilang karagdagang detalye. Una, kung masyadong matindi ang lasa, pisili ng kaunting lemon sa sardinas bago kainin. Ang asidong lemon ay nagpapawalang bisa sa mas matapang na lasang isda at ginagawang mas kaya-aya ang karanasan. Bukod pa rito, ang lemon ay may vitamina C na nagpapalakas ng pagsipsip ni iron na taglay ng sardinas. Pangalawa, nguyain ng mabuti. Alam kong mukhang halata ito, ngunit seryoso. Ang pagnuya ng mabuti sa bawat kagat ay isa sa mga pinaka-underrated na ugali para sa pagkontrol ng sugar. Ang pagtunaw na nagsisimula ng maayos sa bibig ay isang pagtunaw na nagpoproseso ng mga nutrients ng mas mahusay at lumilikha ng mas kaunting glucose spikes. Maglaan ng oras upang kumain. Panglimang punto, gaano kadalas dapat kainin ang maito? Ang ideal na frequency upang makakuhang consistent benefits sa pagkontrol ng sugar ay 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi kinakailangan na kumain ng sardinas araw-araw at, sa katunayan, ang pagbabago ng pinagmumulan ng omega-3 ay isang magandang kaugalian. Ang iba pang matatabang isda tulad ng tuna sa tubig, salmon, o trout ay maring ay alternate sa sardinas upang mapanatili ang iba't ibang pagkain sa inyong dieta. Kung nagsisimula pa lang kayo, magsimula sa 2 beses sa isang linggo sa unang 2 linggo upang masanay ang inyong katawan at panlasa. Pagkatapos nun, itaas sa 3 o 4 na beses sa isang linggo at panatilihin ang frequency na iyon. Ang pagiging consistent ay mas mahalaga kaysa sa dami sa bawat pagkain. Ang isang sapat na serving ay isang karaniwang latangang 125 gramo na katumbas ng humigit kumulang 3 o 4 na medium-sized na sardinas. Sapat na iyan upang makuha ang benepisyong omega-3 nang hindi lumalampas sa inire-rekomendang pagkonsumong sodium para sa araw. At bago ko tapusin ang bahaging ito, gusto kong bigyan kayong dagdag na payo na sinasabing marami sa aking mapasyente na ganap na nagbagong kanilang karanasan, magplano ng maaga. Ang isa sa mga dahilan kung bakit iniwan ng mga tao ang magagandang ugali ay hindi ang kakulangan ng kalooban, kundi ang kakulangan ng paghahanda. Kung dumating ang oras ng tanghalian at wala kayong handa, napakalaking ang posibilidad na mapunta kayo sa pagkain ng unang mahanap ninyo, na madalas ay hindi ang pinakamahusay na opsyon. Ang inirerekomenda ko sa inyo ay minsan sa isang linggo, bumili kayo ng dalatang sardinas sa olive oil o natural. Laging may avocado sa bahay at maghanda sa refrigerator ng isang salad base kang spinach, cucumber, at red onion na magagamit ninyo sa loop ng 3 o 4 na araw. Sa 3 elementong iyon na handa, ang paggawa ng tamang pagkain ay mas mababa sa 5 minuto at kapag madali, ginagawa ito. Iyan ang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam kung ano ang dapat gawin at ang aktwal na paggawa nito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na higit pa sa teorya. Gusto kong ikuwento sa inyo ang nakita kong nangyari sa mga tunay na pasyente kapag patuloy at tama nilang inilapat ang lahat ng napag-usapan natin hanggang dito. Ilang taon na ang nakalipas, matapos matukoy ang mapinakakaraniwang pagkakamali at mabuo ang matiyak na rekomendasyong ito, sinimulan kong imungkahi sa aking mga pasyente na may prediabetes at type 2, diabetes ang isang 7 linggong pagsama. Ang protocol ay simple, 3 hanggang 4 na lingguhang pagkain na may tamang piniling sardinas at tamang pinagsama, kasama ang maliliit na pagbabago sa natitirang dieta at sa pang-araw-araw na routine. Ang mga unang resulta ay nagsimulang makita sa pagitan ng pangalawa at pangatlong linggo. Iniulat ng mga pasyente na nakakaramdam silang mas maraming enerhiya sa hapon, isang bagay na hindi nangyayari noon. Iniulat nila na mas kaunti ang mga episode ng biglaang pagkapagod pagkatapos kumain. Ang ilan ay napansin na mas kaunti ang kanilang pagnanais sa matamis sa pagitan ng mga pagkain, na isang senyales na ang sugar ay nananatiling mas stable.
Sa pagitan ngang ika-4 at ika-5 linggo, nagsimulang makita ang mga pagbabago sa mga numero. Ang mga antas ng glucose sa pag-ayuno ay nagsimulang bumaba ng paunti-unti. Ang mga pagtaas pagkatapos kumain ay hindi gaanong matindi at sa ika-7 linggo, nang ginawa namin ang mga follow-up na pagsusuri, malinaw ang mga resulta. Sa kabuuanang mataong sumunod sa protokol ng patuloy, 68% ang nakaranas ng nakikitang pagpapabuti sa kanilang glycated hemoglobin na ang pinakamapagkakatiwalaang marker ng kontrol ng sugar sa huling 3 buwan. Hindi ito marginal na pagpapabuti, ito ay mapagbabago na itinuturing ng mga doktor na klinikal na makabuluhan. Gayunpaman, gusto kong maging tapat sa inyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang protokol na ito ay hindi pumapalit sa medikal na paggamot na mayroon na kayo. Kung umiinom kayong gamot para sa diabetes, huwag ninyo itong itigil nang hindi kumonsulta sa inyong doktor. Ang ginagawaan protokol na ito ay bumubuo at nagpapalakas ang paggamot na inyong sinusunod. Marami sa aking mga pasyente, pagkatapos ng ilang buwan ang pagiging consistent, ay nakapagbawas ng dosis ng kanilang mga gamot sa ilalim ng pangangasiwa ng medisina, tiyak dahil ang kanilang katawan ay nagsimulang tumugon ng mas mahusay. Ngunit iyan ay dapat palaging gawin sa gabay ng isang profesional. Paano malalaman kung gumagana ang protokol sa inyong kaso? Mag-ingat sa mga positibong senyales na ito. Mas pare-parehong enerhiya sa buong araw ng walang pagtaas-baba ang pagod na napakakaraniwan sa mga taong may uncontrolled sugar, mas mahusay na kalidad ng pagtulog, mas kaunting labis na paggawho, mas mahusay na pagilom ngang maliliit na sugat, at siyempre, mas mahusay na mga numero sa inyong glucometer o sa inyong nga pagsusuri sa laboratorio. At kung mayroon kayong posibilidad na sukatin ang sugar bago at 2 oras pagkatapos ang pagkain na may tamang inihandang sardinas at pinagsama, makikita ninyo mismo ang pagkakaiba kumpara sa isang tipikal na pagkain. Ang agarang feedback na iyon ay napakalakas upang mapanatili ang motibasyon. Hinihiling ko na bigyan ninyo ito ngang hindi bababa sa 14 na araw na pagkakataon bago husgahan ang mga resulta. Ang katawan ay nangangailangan ng oras upang umangkop, upang magsimulang bumaba ang pamamaga, upang bumuti ang sensitivity ng insulin. Hindi ito magiging pagbabago ng isang araw, ngunit kung consistent kayo, darating ang mapagbabago. At kung sa anumang pagkakataon ay hindi ninyo nakikita ang mga resulta o may mga pagdududa kayo kung ang protokol ay angkop para sa inyong partikular na sitwasyon, kumonsulta sa inyong doktor. Dalhin ang video na ito kung kinakailangan. Ipakita sa kanya ang mga rekomendasyon. Ang isang mabuting doktor ay palaging pahahalagahan na ang kanyang pasyente ay naghahanap ng impormasyon at kumukuha ng inisyatiba sa kanyang sariling pangangalaga. Mas gumagana ang medisina kapag nagtutulungan ang pasyente at ang doktor bilang isang team. Narating natin ang isa sa aking paboritong bahaging video dahil dito nagiging mas personal ang pag-usap. Ito ang 5 tanong na pinakamadalas itanong sa akin ng aking mga pasyente sa klinika kapag inirerekomenda ko ang sardinas. At gusto kong sagutin ang mga ito ng may buong linaw na nararapat. Unang tanong, Doktor, nagpapataas bang kolesterol ang sardinas dahil pinahihigpitan ako nga aking doktor sa mga taba? Ito siguro ang tanong na pinakamadalas kong marinig at naiintindihan ko kung bakit ito nagdudulot ng pakalito. Sa lubeng ke maraming taon, sinabi sa atin na ang taba ang kalaban neke puso at kolesterol. Labis na lumalim ang mensaheng iyon at maging ngayon, maraming tao ang natatakot sa anumang pagkain na naglalaman ng taba, kahit na ito ay malusog na taba. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng kasalukuyang pananaliksik tungkol dito, ang omega. 3 na taglay ngang sardinas ay may positibong epekto sa lipid profile sa dugo. Partikular,
ito ay may tendensyang magpataas ng HDL cholesterol na siyang good cholesterol ang tumutulong sa paglilinis ng mega arterya. Kasabay nito, may tendensya itong magpababa ng triglycerides na isa pang uri ng taba sa dugo na kapag mataas ay nagdudulot ng mahalagang panganib sa cardiovascular. Ang LDL cholesterol, na karaniwang tinatawag nating bad cholesterol, ay karaniwang hindi tumataas ng malaki sa pagkonsumo ng sardinas sa olive oil o natural. Sa katunayan, maraming pangmatagalang pag-aaralang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng matatabang isda tulad ng sardinas ay naunay sa pagbaba ng panganib sa cardiovascular ng hanggang 35%. Ang maaring magpataas ng kolesterol at makasira sa puso ay ang pagkain ng pritong sardinas, breaded o sa mga sarsa na may asukal. Ang mapahahanda na iyon ay naglalaman ng trans fats at added sugars na talagang nakakapinsala, ngunit ang sardinas sa olive oil o natural na sinamahan ng berdeng gulay at avocado tulad ng inirerekomenda ko ay mahusay para sa kalusugan ng cardiovascular. Pangalawang tanong, mayroon akong gout o mataas na uric acid. Masama ba ang sardinas para sa akin? Ang tanong na ito ay nangangailangan ng mga nuances, kaya hinihiling ko sa inyo na maging pasensyoso upang lubos ninyong maintindihan ang sagot. Totoo ang sardinas, tulad ng lahat ng bluefish at organs, ay naglalaman ng purines na mga compound na ino-metabolize ng katawan at ginagawang uric acid. At totoo na ang mataong may gout o mataas na uric acid ay dapat mag-ingat sa mga pagkaing mataas sa purines. Hanggang dito, tama ang lahat. Gayunpaman, ipinakita ng mga pinakabagong pag-aaral ang isang mahalagang bagay. Ang purines na nagmula sa dagat tulad ng sa sardinas ay hindi nagpapataas ng panganib ng atake ng gout tulad ng inaakala dati. Ang tunay na panganib ay pangunahing nagmumula sa labis na pagkonsumong asukal lalo na ang fructose, alcohol, at processed red meats tulad ng sausages, cold cuts, at cold meats. Iyan ang tunay na may kasalanan sa karamihan ng mga kaso ng mataas na uric acid. Dahil dito, kung mayroon kayong active gout o napakataas na uric acid na higit sa 8 mg per deciliter, ang rekomendasyon ko ay limitahan ang sardinas sa 1 o 2 beses sa isang linggo sa katamtamang. Servings na 60 hanggang 80 gramo at laging samahan ang nga ito ngang maraming tubig at alkalizing vegetables tulad ng spinach, cucumber at celery. At narito ang isang napakahalagang punto. Kung aalisin ninyo sa inyong dieta ang mga inuming matamis, alcohol at cold cuts, maraming tao na may uric acid sa hangganan ay maaring kumonsumo ng sardinas ng mas madalas nang walang problema. Ang pag-atake sa tunay na sanhi ay palaging nagbibigay ng mas mahusay na resulta kaysa sa pag-alis ng isang pagkain na sa totoo lang ay nakakatulong sa inyo. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang madalas kong nararanasan sa klinika. May dumarating na pasyente na nagsasabi sa akin na ipinagbabawal sa kanyang-kanyang nakaraang doktor ang sardinas dahil sa uric acid at kapag sinuri namin ang kanyang dieta, lumalabas na umiinom siyang 2 baso ng orange juice araw-araw, kumakain ng matamis na tinapay sa umaga, at umiinom ng serbesa tuwing weekend. Ang tatlong bagay na iyon ay sama-samang lumilikha ng mas maraming uric acid kaysa sa anumang makatwirang dami ng sardinas. Itinaman namin ang maugali na iyon at sa loob ng ilang linggo, ang pasyente ay maaring kumain ng sardinas 2 o 3 beses sa isang linggo nang hindi tumataas ang kanyang uric acid. Ang mensahe ay huwag mag-focus sa pag-alis ng nakakatulong sa inyo. Mag-focus sa pagbawas ng nakakapinsala sa inyo. Pangatlong tanong, Doktor, hindi ko gusto ang matapang na lasang sardinas. Mayroon bang paraan upang gawing mas kaya-aya ang mga ito nang hindi nawawala ang kanilang mga benepisyo? Siyempre o. At natutuwa ako na itanong ninyo ito dahil napakakaraniwan at may solusyon.
Ang matinding lasang dagat ng sardinas ay maaring maging matapang para sa mga hindi sanay kumain ng isda ng regular, ngunit sa counting trick, ang tindi na iyon ay maaring mabawasan ng husto. Ang unang trick ay ang banlawan ang sardinas sa ilalim ng malamig na tubig sa loob ng 30 segundo bago ihanda. Inaalis nito ang labis na asin at binabawasan ang mas matapang na lasang preservative. Ang pangalawang trick ay ang imarinate ang mga ito sa loob ng 15 minuto sa sariwang lemon juice na may kaunting tinatad na bawang at perehil. Ang asido ng lemon ay nakpapawalang bisa sa mas matinding lasa at ang bawang ay nakbibigay ng aroma na ganap na nakbabago ng karanasan. Ang pangatlong trick ay ang ihalo ang maito sa mga sangkap na may mas banayad at creamy na lasa tulad ng avocado, sariwang kamatis at cucumber. Kapag pinagsama ang mga ito, ang lasangang sardinas ay sumasama sa iba at nagiging mas kaaya-aya. Ang pang-apat na trick ay ang mahanap ng mas maliit at mas batang sardinas na natural na may mas pinong lasa kaysa sa malalaking sardinas. At ang panglimang trick na gustong-gusto ng aking mapasyente ay ang gumawa ng homemade sardine pate. Napakasimple nito. Durugin ang sardinas gamit ang tinidor, ihalo sa inog na avocado, lemon juice, tinadad na perehil, at isang kurote ng asin at ipaid sa mga iwain na cucumber o celery. Ganap na nagbabago ang lasa, nagiging creamy at napakasarap. Ito ay isang mahusay na paraan upang magsimula kung medyo nag-aalala kayong kumain ng buong sardinas. Pangapat na tanong. Maari ba akong kumain ng sardinas ng walang kasama o mas mabuti bang samahan ito ang ibang pagkain? Ito ay isang napakahalagang tanong tungkol sa tamang oras at paraan ng pagkonsumo nito. Sa pangkalahatan, hindi ko inirekomenda ang pagkain ng sardinas ng walang kasama, lalo na kung mayroon kayong sensitibong tiyan o madalas magkaroon ng heartburn o digestive problems. Ang dahilan ay nangangailangan ang omega-3 fats ang sardinas na gumawa ang atay ng bile upang matunaw at masipsip ng tama. Kapag ganap na walang laman ang tiyan, maaring hindi sapat ang produksyon ng bile at ang ilang tao ay nakakaranas ng bahagyang pagduduwal, pakiramdam ng kabigatan o heartburn. Ang ideal ay palaging kumonsumo ng sardinas bilang bahagi ng isang kumpletong pagkain na kinabibilangan ng gulay, protina, at kung gusto ninyo, isang complex karbohidrate sa katamtamang dami. Ang kombinasyon na inilarawan ko na sa inyo kanina na may spinach, avocado, cucumber, at kaunting pinakuluang beans ay perpekto sa aspetong iyon. Kung sa anumang pagkakataon ay wala kayong akses sa ibang pagkain at kailangan ninyong kumain ng sardinas ng mag-isa, uminom man lang isang basong tubig na may kaunting lemon 20 minuto bago at samahan isang maliit na prutas tulad ng mansanas o isang dakot ng mani o almonds. Nagahanda itong digestive system at binabawasan ang posibilidad ng discomfort. Panglimang tanong. Mayroon akong hypothyroidism at uminom ng levothyroxine. Maaari bang makaapekto ang sardinas sa aking thyroid o makagambala sa aking gamot? Natutuwa akong itanong ninyo ito dahil maraming kalituhan tungkol sa paksang ito at napaka-positibo ngang sagot. Napakabuti ngang sardinas para sa kalusugan ng thyroid at ipapaliwanag ko kung bakit. Una, naglalaman sila ng selenium, isang mahalagang mineral para sa katawan upang gawing aktibong anyo na T3 ang thyroid hormone T4 na siyang tunay na gumagana sa mga tissue. Maraming tao na may hypothyroidism ang may mababang antas ng selenium na nakpapahirap sa pagbabago na iyon at nagiging sanhi ng pagkapagod kahit na umiinom sila ng kanilang gamot. Pangalawa, nagbibigay sila ng natural na iodine na kailangan para sa synthesis ng thyroid hormones. Pangatlo, binabawasan ng omega-3 ang autoimmune thyroid inflammation na siyang pinakakaraniwang sanhi ng hypothyroidism sa Pilipinas. Tungkol sa interaksyon sa levothyroxine, walang problema hanggat maghihintay kayo ng hindi bababa sa 1 oras sa pagitan ng pag-inom ang inyong gamot
at pagkain ngang anumang pagkain kasama ang sardinas. Nalalapat ito sa lahat ng pagkain, hindi lamang sa sardinas dahil mas mahusay na nasisipsip ang levothyroxine kapag walang laman ang tiyan. Kung mayroon kayong hyperthyroidism, nakakatulong din ang sardinas dahil ang omega-3 ay tumutulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress na nagpapalala ng kondisyong iyon. Ang tanging tunay na pag-ingat ay kung mayroon kayong allergy sa seafood o isda, kung saan dapat ninyo itong iwasan ng lubusan. Ngunit kung wala kayong allergy, ang sardinas ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain na umiiral para sa isang thyroid na nangangailangan ng suporta. At sa wakas, tinatapos ko ang seksyon ng mga madalas itanong. Kung mayroon pa kayong ibang tanong na hindi ko nasagot dito, iwanan ito sa mga komento. Personal kong binabasa ang lahat ng komento at sinisikap na sagutin ang pinakamarami hanggat maaari. Ang komunidadeng channel na ito ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng mga video na ito, at bawat tanong na inyong itatanong ay tumutulong sa akin na maintindihan kung aling nga paksa ang pinakamahalaga sa inyo. Napakaganda! Narating na natin ang dulong video na ito, at gusto kong tapusin ito sa isang bagay na higit pa sa datos at rekomendasyon. Gusto kong magsalita mula sa pusong doktor patungo sa tao. Mahigit 35 taon na akong nagpapatingin ng mga pasyente. Nakita ko ang mataong dumarating sa aking klinika na kumbinsido na ang hindi kontroladong asukal ay bahagi lamang ng pagtanda na wala nang magagawa, na hindi na tumutugon ang katawan. At gusto kong sabihin sa inyo ng buong linaw, hindi iyan totoo. Ang type 2 diabetes ay hindi isang hindi maiwasang sentensiyang edad. Ito ay isang senyales na matagal nang humihingi ng tulong ang katawan, humihingi na bigyan natin ito ng tamang kasangkapan upang magawa ang trabaho nito. At madalas, ang makasangkapan na iyon ay mas simple, mas madaling makuha, at mas matipid kaysa sa inaakala natin. Isang latang sardinas na tamang pinili sa extra virgin olive oil o natural, kasama ang ngabuto nito, pinapahanginan bago kainin, pinagsama sa berdeng gulay, avocado, red onion, at isang patak ng suka, kinakain sa tanghali, pagkatapos ng isang baso ng tubig at ninuya ng dahan-dahan. Iyan lang, iyan ang protokol. Mukhang simple at ganon nga, ngunit sa likod ng pagiging simple na iyon ay mayroong nga dekada ng pananaliksik. Mayroong testimonyang libu-libong pasyente na nakabawing kontrol sa kanilang asukal, at mayroong isang napakalinaw na biological na lohika na ipinaliwanag ko na sa inyo. Kung ilalapat ninyo kahit 70%, sinabi ko sa inyo ngayon, sa loob ng wala pang isang buwan, magsisimula kayong makakita ng mga pagbabago. Ang inyong enerhiya ay magiging mas pare-pareho sa buong araw, nang walang pagtaas-babang pagod na napakakaraniwan sa mga taong may hindi kontroladong asukal. Ang mga numero ng inyong glucometer ay magiging mas stable, ang pamamaga sa inyong katawan ay unti-unting mawawala, mas makakatulog kayo ng mahusay, at higit sa lahat, mababawi ninyo ang isang bagay na para sa maraming tao na may diabetes ay ang pinakamahalaga sa lahat, ang pakiramdam na may kontrol sa inyong sariling kalusugan. Hindi ko hinihingi na paniwalaan ninyo ako, hinihingi ko na subukan ninyo mismo sa loob ng 14 na araw. 14 na araw lang ng pagiging consistent sa pagpiling tamang sardinas, pagpapares sa mga ito ng tama, pagkain sa tamang oras. At kung pagkatapos ng 14 na araw na iyon ay mapansin ninyo ang pagkakaiba, pumunta rito sa ibaba at iwanan akong na komento na simpleng nagsasabi, "Doktor, tama po kayo." Ang komentong ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma na mayroon ako sa aking klinika, dahil nangangahulugan ito na ang impormasyon ay umabot kung saan ito dapat umabot at naging isang tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao. Bago ako magpaalam, inihiling ko na gumawa kayo ng 3 napakabilis na bagay.
Una, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, gawin itong gayon at i-activate ang bell ng notifikasyon. Sa susunod na mga video, ituturo ko sa inyo kung paano pagsamahin ang protocol na ito sa ibang mga pagkain na nagre-regulateng sugar, kung paano maghanda ng praktikal at masarap na mga resipe na may sardinas, at pag-usapan natin ang ibang mga paksa sa kalusugan na mahalaga sa mga matatanda sa Pilipinas. Pangalawa, kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, ay like ninyo kami dito sa ibaba. Ang maliit na pakilos na ito ay nagsasabi sa sistema na mahalaga ang content na ito at tumutulong na maabot itong mas maraming tao na nangangailangan nito. At seryoso, maraming tao sa bansang ito ang naghahanap eksakto ngang impormasyong ito at hindi pa nila ito nakikita. Pangatlo, ibahagi ang video na ito sa taong gusto ninyong maging maayos sa lupkang maraming taon pa, ang inyong nanay, inyong tatay, inyong asawa, inyong kapatid, inyong matalik na kaibigan, inyong kapitbahay, na alam ninyong nahihirapan sa diabetes. Dahil ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi pagiging makasarili, ito ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa mga taong nagmamahal sa inyo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa huli. Lubos akong pinararangalan na samahan kayo sa landas na ito tungo sa mas mabuting kalusugan. Tandaan, ang diabetes ay hindi ang kapalaran. Ito ay isang senyales lamang sa daan na nagsasabi sa inyo kung saan dapat lumiko, at alam na ninyo kung saan dapat lumiko. Makita-kita tayo sa susunod na video. Isang mahigpit na yakap.